Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Mountain Channel natin. Ako nga pala si Balitabay. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin ito. Di ba kung matatandaan niyo po mga kababayan, isunod-sunod po yung pagbibigay ng show cause order ng Comelec dito sa mga politiko na tumatakbo ngayon na ang babastos, di ba? Katulad niya po sa Silang Cavite, yung tumatakbong alkalde nun mga kababayan, ay ginawang biro na naman yung mga pambabastos mga kababayan. Tapos itong latest lang dito sa may Pasig mga kababayan, meron na naman na itong sabi niya yung may mga regla. Diba? Yung may mga regla daw mga kababayan ay kailangan pumila sa kanya para makipagsiping. Diba? Yan yung mga sunod-sunod mga babayan pero another na naman na kasyusyukos lang ay gumawa na naman mga babayan ng isa pang pagkakamali. Ibig sabihin mga babayan, maraming mga bastos talaga ng mga tumatakbo ngayon, ginagawa nilang biro ang mga salita ng mga bawal sa pandinig dapat ng mga kabataan, no? Katulad din dito mga babayan kay Muka Uson, yung sinasabi ni Muka Uson na masarap ang cookie ni Muka. Diba? Binigyan din niya ng Comelec na bawal din yan mga babayan. At umabot na nga sa punto na ang sinasabi dito ng Comelec mga babayan ay kung ito'y sila mananalo sa kanilang mga kandidato sa politika, tapos meron silang mga pending case na laban sa kanila, ay hindi raw nila ito mapoproklama mga kababayan. Apo, kaya dapat daw magbago na. Ngayon mga babayan, ang isang senador na tumatakbo sa ilalim ng alyansa mga babayan ni Pangulong Bongbong Marcos ay natanong po ng media mga kababayan at sinasabi niya nga dito mga babayan, itong si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo mga kababayan, isa po yan sa tumatakbo ngayon senador sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Alyansa na Bagong Pilipinas. Diba? Sinasabi niya po dito mga babayan na talagang nagpaalala po sa mga, kasi natanong po siya ng media kung anong masasabi mo dito sa mga politiko ngayon na mga bastos. Apo, nagpaalala lang naman mga babayan itong si Congressman Erwin Tulfo, ang sinasabi niya dito na minsan ay may mga kabataan din na naririnig ang mga pahayag na ito, hindi maganda raw ito mga babayan. Hindi raw ito maganda para sa mga kababaihan, hindi raw ito maganda para sa mga kabataan na ginagawa po nilang biro, yung lalong-lalo na yung mga single mom, yung pagsisiping, 'di ba? Siping tapos pila. Ayan, binigyan din po niya mababayan dito ni Congressman Erwin Tulfo na wag dapat gawing biro itong mga nangyayari sa kanilang mga kampanya. Sabi pa ni Erwin Tulfo dito mababayan, sabi pa niya dito, pinayuhan din niya ng iba naman na mga kababaihang kandidato na huwag din mag-udyok. Ibig sabihin mababayan na huwag din sila na udyukan itong mga kababayan ng mga kandidato na dapat maging relax lang po sila dapat mga babayan. Pwede naman, halimbawa, tama naman ang Comelec mga babayan eh. Kung nais ninyo na maging manalo, na? Kung gusto ninyo mahikayat na iboto sila, maraming pamamaraan mga kababayan. Para sa akin, marami pong pamamaraan. Halimbawa, katulad ng mga marami. Kung talagang matalino ka, hindi mo maiisip yun na gagamitin mo yung mga pambabastos na yan. Di ba? Pwede ka naman sa pamamagitan lang ng pagtulong, 'di ba? Pwede ka na magbiro na walang double meaning, 'di ba?
Oh, katulad ng gusto mo jakamirin kita dyan. Yung mga ganun, walang double meaning yun mga kababayan. Okay, para sa karagdagan mga kababayan, ito. Ito ang sinabi ni Erwin Tulfo mga kababayan. Pakinggan natin. Pakinggan natin ito si Erwin Tulfo mga kababayan. Not siguro kasi hindi lahat na nakikinig sa atin. Hindi maganda kung nagpapatawa sila. It's not kasi hindi lang naman puro matured na mga nakikinig sa atin. Sa paligid kita man naman may mga bata, di ba? Pag nakita ng mga bata, yun ba dapat ang asal ng politiko? I don't think. Kahit na biro, hindi magandang biro na lalo na pag babae, you talk about women, lalaki ka, it's not, parang it doesn't sit properly kasi lahat naman tayo, may nanay tayo, di ba? May mga kapatid, ako may mga kapatid na babae, may mga anak ako na babae, so it's kinda hurting. Pero yung mga iba, may mga nakita ako na mga babae na parang parang nag-uudyok pa sila. We have to limit that siguro kasi hindi lahat na nakikinig sa atin ay mga matatanda at saka gusto ng mga ganyan medyo malaswa. We have to tone down siguro. Are you going? Yan, mga babayan ang payag ni yan ang payag mga babayan ni Congressman Erwin Tulfo. Tumatakbo po siyang senador sa ilalim ng alyansa mga babayan ni Pangulong Bongbong Marcos. At pangalawa nga po ito sa Sorbe palagi. Naungusan lang ito ni Bongo mga kababayan. Siguro sinadya po nila yan na number 1 si Bongo. Siyempre para hindi mapag-initan ito si Congressman Erwin Tulfo. Kasi palagi po mainit sa mata. Masakit sa mata sa mga DDS vlogger itong si Erwin Tulfo mga babayan. Yeah? Kaya ako, para sa akin no mga babayan, tama po ang payo dito ni Congressman Erwin Tulfo. Di ba? Hindi naman ako sa nagmamagaling. Pero alam ko rin naman na itong si Erwin Tulfo may pagka ano rin to may pagka green-minded din ito mga babayan. May pagka bastos din ito. Di ba? Sa mga kanya mga programa lang nung magkakasama po sila ni Martin Andanar sa radyo. Talagang matindi rin ito mga babayan magbiro pagdating sa mga ganyan-ganyan. Pero limitado lang po ang kanyang mga pahayag. Nagpapaalala po siya sa bago siya magbiro ng mga ganyan ay sinasabi niya dito na sa mga bata tumabi-tabi muna, SPG muna ito. Gumaganon po sa mga babayan. At buti naman na natuto na rin ito si Congressman Erwin Tulfo, di ba, na pagdating sa aktual na maraming mga nanonood ay iniiwasan niya na ang kanilang mga pambabastos. Ang hindi lang maganda talaga dito, mga babae, itong latest, para po sa akin ang pinaka hindi po maganda na narinig ko, ako rin naman, hindi naman ako magmamalinis. Ako rin naman po ay talagang may pagka-bastos din yung bibig ko. Pero, hindi kasi ako tumatakbong politiko. Yeah? Hindi po ako tumatakbong politiko. At saka hindi ako naggaganyan sa mga personal. Kaya, di ba, magkaiba kami. Ang pinaka-latest ditong mga babayan na hindi talaga maganda, yung direkta na sasabihin mo, yung sa Pasig nga, diba yung tumatakbo yan? Sino ba yung tumatakbong congressman dyan sa Pasig? Si Ayan ba yun? Ayan Sia? Apo? Na sinasabi niya kung sino pa dito yung may mga nireregla? Pwede pa makipagsiping sa kanya? Yan talaga nang matindi na talaga yan. Hindi na po talaga respeto yan, mga babayan. Yung mga ganyan pananalita. Yung sasabihin mo na, sino gusto mo ipagsiping sa akin? Pila lang sa mga single mom dyan. Ako, mga kababayan, kahit siguro sabik sa siping yan, yung single mom na yan, hindi niya gugustuhin na pumila. Hindi niya gugustuhin na pumila para lang masipingan siya kahit sino pa yan. Kahit gaano pa yung kayaman.
gaano pa yung kagwapo, eh hindi aamin yan na, di ba, magpapasiping siya na magpapasiping dyan. Diba? Hindi po maganda yan para sa akin. Diba? Okay. Ayan mga babayan na, yung pahayag ni Erwin Tulfo, in short mga babayan, ang sinasabi ni Erwin Tulfo, hindi maganda. Hindi maganda para sa mga kababaihan, sa mga kabataan, at nagbigay po siya ng payo dito sa mga bastos ng mga politiko. Ayan. Bago tayo magtapos mga babayan, kung bago lang sa channel natin, hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na po. Libre lang naman po yan. At siyempre, i-click mo yung notification bell para palagi kayo updated sa mga video natin at live mga kababayan. Libre lang naman yan mga kababayan na wala pong bayad yan. At pakishare na rin po ng ating video na to at paki-like po. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan.